Samantala, nakahanda ang Department of Foreign Affairs na kunin ng labi ng mga namatay na miyembro ng Sulu Royal Army sa Sabah. Ito'y bilang tugon sa kahilingan ng pamilya ng mga biktima na iuwi na ang bangkay ng kanilang mga mahal sa buhay. May report ang ating kasamang si Aya Macalma. Aya? Ralph, tama ka dyan. Handa ang Department of Foreign Affairs na i-repatriate ang mga bangkay ng mga miyembro ng Sulu Royal Security Forces na namatay sa engkwentro sa Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Ito matapos humiling ang ilang pamilyang nais iuwi ang mga labi ng kanilang mahal sa buhay. Nakikipag-koordina ang Embahada ng Pilipinas sa Malaysia para sa agarang pagsasaayos nito, ngunit wala pang klarong bilang kung ilan ang maibabalik sa Pilipinas. Gayon din ang mga Pilipinong nais umuwi sa bansa matapos sumiklab ang gulo sa Lahad Datu sa Sabah, Malaysia. Pero nilinaw ng DFA na ang ating gobyerno ang sasagot sa gastos kung walang panggastos ang mga Pilipinong nais bumalik sa bansa. Sa ngayon ay wala pa ring hawak ang DFA kung ilan na ang kabuuang bilang ng mga nasawing miyembro ng Sulu Royal Security Forces. Samantala, kinumpirma ni Assistant Secretary Raul Hernandez na nakatanggap sila ng isang sulat mula sa Public Attorney's Office o PAO na kung saan humihingi ng tulong ang pamilya Kiram sa kanila. Ngunit tumanggi na ang opisyal ihayag ang nilalaman ng sulat. Noong isang buwan higit ang miyembro ng Sulu Royal Security Forces ang nagtungo sa Sabah, Malaysia upang angkinin ang kanilang teritoryo. March 5, unang nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng Malaysian Forces at Sulu Royal Security Forces. Ayon sa datos ng DFA, umaabot sa 3 ang patay na kanilang nakumpirma at 10 Royal Security Forces ang sumuko sa Malaysian Forces. Ralph, yan ang pinaka-latest na update mula dito sa DFA.